ang episodes 1 hanggang episode 8 ng It, Welcome to Derry Chapter 1 ang napakalupit na Tagalog recap natin ngayong araw. Kung napanood nyo ng mga huwan ng episodes 1 to 4 ay maaari kayong magsimulang manood sa gitna ng video. Stay back! God damn it, I will teach you! Lively crowd. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Sa taong 1962, ang batang si Matty ay palihim na nanonood ng pelikula sa isang teatro nang hindi nagbabayad at habang sumisipsip sa pacifier niya. Ngunit galit na nilapitan si Matty ng usher kaya't agad na tumakbo ang bata palabas. Pero ang mag-amang empleyado rin ng teatro na sina Ronnie at Hank ay hindi tinuro sa usher ang batang lalaki habang nagtatago ito sa likod ng lobby. Pagkatapos ay nagmadaling lumabas ng teatro si Matty at naisipan niyang umalis na sa bayan ng Derry at nakisakay siya sa dumaang kotse ng isang pamilya. Ilang saglit ay napansin ni Matty ang dalaga na nagbukas ng isang container na naglalaman ng sariwang atay at inamoy ang dugo nito sa daliri niya. Subalit biglang nakita ni Matt na bumalik ang pamilya sa Derry at nang nakiusap ang binatilyo na bumaba na ng kotse ay hindi siya pinakinggan ng mga ito. Pilit na niliis naman ni Matt ang manibela at aksidenteng nabangga niya ang tiyan ng ina. Hindi nagtagal ay nagsimulang manganak ng ina sa sasakyan ngunit isa pala itong mutant baby at mabilis na lumipad sa paligid ng kotse. Pagkatapos ay malakas na inatake ng mutant baby si Matty na kinatalsik ng pacifier niya palabas ng kotse at nahulog ito sa sewer ng Derry. Makalipas ang 4 na buwan, ang mga piloto na sina Major Leroy at Polly ay dumating sa airbase ng Derry matapos nilang sumabak sa Korea. Kalaunan habang nililibot sila ni Colonel Fuller ay nakita ni Polly ang Special Projects Facility ng base. Maya-maya sa Derry High School, ang binatilyong si Teddy ay sinasabi sa kanya ng kaibigan niyang si Phil na malakas ang kutob nitong may ginagawang kakaibang mga eksperimento sa laboratory ng Derry Air Base pero hindi niya ito pinaniwalaan. Pagsapit ng gabi ay habang gumagawa si Teddy ng assignment kasama si Phil ay inalala niya ang biglang pagkawala ni Matty. Pero nasabi ni Phil na malamang ay patay na si Matty na kinainis ni Teddy sa kanya. Samantala ang dalagitang si Lily ay bago maligo sa bathtub ay naalala noong pinunta siya ni Matty sa isang abandonadong gusali na ang sikretong hideout nila ni Teddy. Ngunit kalaunan ay narinig ni Lily ang pagkanta ni Matty sa drainage ng tub at biglang nakita niya ang dugo ang daliri nito sa butas. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na araw ay nakipagkita si Lily kina Teddy at Phil at mula sa hideout nila ay sinabi ng dalagita sa dalawa na narinig niya ang boses ni Matty sa butas ng bathtub nila at nakita niya rito ang mga daliri ng kaibigan. Pero hindi pinaniwalaan ni Teddy at Phil ang nasabi ni Lily. Sa sunod na eksena ay pinaliwanag ni General Shaw kay Major Leroy na pinapunta niya siya sa base upang subukang paliparin ang makabagong jet fighter nila at upang mapagpatuloy ang misyon niya sa Korea. Pagsapit ng gabi ay habang nagbabasa ng comics si Teddy ay biglang namatay ang lampshade sa kwarto niya at kalaunan ay naging mga balat ito ng tao. Pero bumalik sa normal ang lampshade nang tumingin ang kuya niya sa silid. Kinaumagahan ay kinuwento ni Teddy kina Lily ang naranasan niya kagabi at naniwala na sila ni Phil sa dalagita. Pagkatapos ay kasama ang kapatid ni Phil na si Susie ay nag-research sila sa library patungkol sa pagkamatay ni Matty. Nadiskubre ng grupo na ang dalagita sa teatro ang huling nakakita kay Matty at nagmadaling kinausap nila ito patungkol sa pagkawala ng kaibigan nila. Subalit nalaman ng grupo na nakakarinig rin pala si Ronnie ng mga boses at mga pagkanta sa sewer. Pagsapit ng gabi ay habang nasa kwarto si Leroy ay biglang inatake siya ng mga nakamaskarang kalalakihan upang puwersahang alamin sa kanya ang mga espesipikasyon ng makabagong aircraft nila. Pero agad na pumasok si Polly ng silid at sabay na kinalaban ni Leroy ang mga misteryosong lalaki hanggang sa lumabas ang mga ito ng silid. Samantala dahil isang kanta sa pelikulang Music Man ang narinig ni Lily sa sewers ay naisipan ni Ronnie na ipasok ng palihim sa teatro ang grupo at ipanood sa kanila ang pelikula.
Subalit kalaunan ay labis na nagulat ang grupo na makita si Matty sa gitna ng pelikula at biglang pinalipad niya ang mutant baby papunta sa kanila. Mabilis na inatake ng nilalang ang karamihan sa grupo ni Teddy hanggang sa hindi nagtagal ay sina Lily at Ronnie na lang ang natira. Subalit paglabas sa sinehan ay labis na natakot si Lily na makitang hawak pa rin niya ang putol na kamay ni Susie. Sa sunod na araw ay nagbantay ang dalawang pulis sa tapat ng apartment ni Hank dahil siya ang prime suspect nila sa pagkamatay ng mga bata. Ngunit labis na nagtataka sila kung bakit wala sa insidente ang mga labi at nagkalat ang mga dugo sa teatro. Samantala si Major Leroy ay sinalubong ang anak niyang si Will at ang asawa niyang si Charlotte sa bago nilang bahay sa Derry. Kinabukasan ang kaibigan ni Lily na si Marge ay napansing naging tahimik na siya sa eskwela nang dahil sa nangyari sa teatro at kalaunan ay late na pumasok sa klase si Will bilang bagong estudyante ng klase. Maya-maya ay sinabi ni Colonel Fuller kay Leroy na napag-alaman nilang kasabwat si Sergeant Master sa pag-atake nakaraan sa kanya dahil nakita nila rito ang baril na tinutok sa kanya. Ngayon ay nakakulong na si Masters at inaalam pa nila kung sino ang dalawang nakamaskarang lalaki. Pagsapit ng gabi ay bago matulog si Ronnie ay napansin niyang biglang napunta siya sa loob ng katawan ng isang tao. Pilit na lumabas si Ronnie sa katawan at napansin niyang nanggaling pala siya sa tiyan ng yumao niyang ina na namatay nang dahil sa panganganak sa kanya. Pagkatapos ay hinila ng ina ang umbilical cord na nakakabit kay Ronnie upang malamon siya ng halimaw na tiyan nito na may dilaw na mga mata sa loob. Pero nagawang maputol ni Ronnie ang cord at nang mabilis na lumapit sa kanya ang halimaw ay biglang pumasok si Hank sa silid at napansin ng dalagita na bumalik na sa normal ang kama niya. Sa sunod na araw ay pinangunahan ni Sergeant Halloran ang isang dig site sa Derry dahil malakas ang kutob niya na matatagpuan nila roon ang hinahanap nila. Samantala habang kumakain si Lily sa cafeteria ay nilapitan siya ni Ronnie at kinuwento ng dalagita sa kaibigan ang naranasan niya kagabi. Subalit nalaman ni Ronnie na hindi pala sinabi ni Lily sa mga pulis na isang halimaw ang pumatay kina Teddy dahil natatakot siyang mapagkamalang nasisiraan ng ulo. Labis na kinagalit iyon ni Ronnie sa kanya ngunit pinunta siya ni Mrs. Douglas sa detention room. Sa kasalukuyang iyon ay nakipagkaibigan kay Will ang batang si Rich ngunit biglang may naghagis sa kanila ng stink bomb at pagtakbo ni Will ay bumangga siya kay Mrs. Douglas. Pagkatapos ay kasama si Ronnie ay napunta rin si Will sa detention room at doon sila nagkakilala. Maya-maya ay nakita ni Ronnie na pinunta ng mga pulis si Lily sa presinto nila. Pagdating roon ay pinagbantaan si Lily ni Chief Bowers na ibabalik siya nito sa Juniper Hills Asylum kung hindi niya sasabihin kung nakita ba talaga niya si Hank o hindi sa insidente. Sa sunod na eksena ay dinakip ng mga pulis si Hank mula sa bahay nila na labis na pinalungkot ni Ronnie at ng lola niya. Kinaumagahan ay pumunta si Major Leroy sa selda ni Sergeant Masters at nilapag niya sa harap ng lalaki ang parehong baril na tinutok ng mga kasamaan nito sa kanya nakaraan. Pero dahil mahirap ikasa ang baril ay sinubukan ni Leroy kung may kakasaba ni Masters ang sandata ngunit nakita ng Major na nahirapan ng Sergeant na ikasa ito. Pagkatapos ay sinabi ni Major Leroy kay General Shaw na napaamin niya si Sergeant Masters na hindi ito kasabwat ng mga umatake sa kanya nakaraan. Binunyag naman ni Shaw na isang pagsubok lang ang pag-atake ng mga kalalakihan sa kanya upang makasigurado ang general sa katapangan niya para sa sekretong operasyon nila. Maya-maya ay nautusan si Lily ng ina niya na mag-grocery sa kalapit na supermarket ngunit kalaunan ay napansin ng dalagita na bigla siyang na-corner ng mga shelves. Pagkatapos ay nakita ni Lily ang parte ng katawan ng ama niya sa isang garapon ng pickle at sa labis na takot ay malakas na hinampas niya ito sa sahig. Ngunit biglang nagbagsakan ng lahat ng mga pickle jars sa mga shelves at bahagyang nabuo ang katawan ng ama. Nang dahan-dahang nilapitan si Lily ng halimaw na ama niya ay biglang napansin niyang nakabasag lang pala siya ng pickle jar ng supermarket. Ilang saglit ay napagdesisyonan ng ina ni Lily na ibalik ang anak sa Juniper Hills Asylum kahit labis na tutol sa kanya ang dalagita. Sa sunod na eksena ay dinala ni General Shaw si Major Leroy sa Special Projects Facility nila. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Shaw na nakaraan lang ay nalaman nila na ang Russia ay nakipagtulungan sa Cuba upang mapasabugan ng nuclear missile ang mga syudad ng Amerika. Pero upang mapigilan ang pag-atake ng Russia ay hinahanap nila sa Derry ang sandata na nilibing sa bayan matagal na panahon ng nakakalipas, dahil kahit mapalapit lang ang sinuman sa sandata ay makakaramdam ng matinding takot at agad na mapapatay nila ito. Pagsapit ng gabi ay nahanap ng mga trabahador ni Shaw sa dig site ang isang makalumang kotse na naglalaman ng mga kalansay. Sa taong 1908, ang batang si Francis ay nagtungo sa isang carnival sa Derry at ang isang trabahador ay kinumbinsi siya na pumasok sa Human Freaks tent. Pagpasok sa loob ay nakita ni Francis ang ilang taong may kakaibang itsura at biglang nakakita siya ng matangkad na tao sa di kalayuan.
Dahan-dahan na lumapit si Francis sa isang madilim na silid kung nasaan ang matandang lalaki, ngunit biglang ginulat siya nito at nagmadaling tumakbo ang bata palabas. Pero nakasalubong ni Francis ang ama niya sa daan at binigay nito sa anak ang napanalunan niyang slingshot. Maya-maya nang paalis na sila ng carnival ay biglang nasira ang motor ng kotse nila at inutusan si Francis ng ama na bumili ng tubig sa Indian na si Rose. Ngunit kulang ang binayad ni Francis at nagustuhan ni Rose ang slingshot ng binatilyo kaya't binigay niya yun sa kanya upang maayos ang kotse ng ama. Kinabukasan ay dala ang slingshot ay masayang naglaro sina Francis at Rose sa kalapit na kapatagan. Kalaunan ay napunta si Francis sa masukal na parte ng kagubatan at nakita niya uli ang matandang lalaki sa di kalayuan. Nang biglang lumapit kay Francis ang matandang lalaki ay nagmadali siyang tumakbo palayo, ngunit agad na naging halimaw ang anyo ng matanda. Ilang saglit ay naabutan si Francis ng nilalang pero bago siya malamon nito ay mabilis na inatake ni Rose ng slingshot ang mata ng halimaw. Pagkatapos ay ginabayan ni Rose si Francis palabas ng kagubatan at nasabing hindi na sila mahahabol ng nilalang dahil hindi ito makakalabas roon. Makalipas ang ilang araw ay binalita ni Francis kay Rose na madideploy na ang ama niya sa ibang lugar at aalis na sila ng Derry. Pero napagdesisyonan ni Rose na ibalik kay Francis ang slingshot niya bilang alaala at binunyag ng dalagita na ang Derry ay may paraang makalimutan ng mga tao ang tungkol sa lugar pag alis nila roon. Sa kasalukuyang panahon ng istorya ay pinayo kay Lily ng isang caretaker ng Juniper Hills na itama ang pagkakamaling nagawa niya sa ama ni Ronnie. Samantala si Chief Bowers ay labis na nagtataka sa alibay ni Hank na nasa bahay siya noong nawala ang mga bata sa teatro. Dahil nakita raw ng eyewitness nila na naglalakad si Hank sa kalsada ng mga oras na yon at nahanap pa ni Bowers ang basyo ng sigarilyo niya sa insidente. Gayunpaman ay hindi inamin ni Hank kung saan siya papunta ng mga oras na yon na kinadismaya ni Bowers sa kanya. Maya-maya ay matapos makalabas ni Lily sa asylum ay sinabi niya kay Ronnie na nais na niyang sabihin sa otoridad ang totoong nangyari sa teatro. Ngunit upang mapaniwala ni Lily ang mga pulis ay plano niyang kuhaan ng litrato ang nilalang. Sa kasalukuyang iyon ay dahil hindi magagamit ni na General Shaw ang makalumang kotse upang matagpuan ang hinahanap nilang sandata sa Derry ay napagdesisyonan ng general na ipagamit kay Halloran ang bagay na naitabi niya upang mahanap ng sergeant ang sandata. Sa sunod na eksena ay nakiusap sina Ronnie at Lily kay Will at Rich na mag-develop ng mga litrato para sa kanila at pinaliwanag ng dalawa sa mga ito ang tungkol sa mga naranasan nila nakaraan. Kahit naman hindi naniniwala sina Will kina Ronnie ay sumama sila papunta sa hideout nila at pinag-usapan kung paano muli mapapalabas ang nilalang upang makuhaan nila ito ng litrato. Kalaunan ay narealize ni Rich na masamang espiritu ang nagpapakita kina Lily at nasabing isang espiritista ang tiyuhin niya noon na nakakapagpalabas ng mga espiritu. Samantala ang Indian community ng Derry ay labis na nangangambang posibleng makawasak ang militar ng mga sagradong artifact sa kakahuyan pero si Rose ay minungkahing magpadala muna ng cease and desist letter sa militar. Ang pamangkin ni Rose na si Daniel ay hindi sumang-ayon sa kanya pero nasabi ng matanda na nais muna niyang alamin ang pakay ng militar sa kakahuyan. Ilang saglit ay inatasan ni General Shaw sina Major Leroy at Polly na magsagawa ng surveillance sa Derry kasama si Sergeant Halloran sakay ng aircraft nila. Kalaunan ng nasa himpapawid na ang tatlo ay makikitang ang dating slingshot pala ni Francis ang laman ng box. Gamit ang slingshot at ang psychic ability ng sergeant ay inalam niya ang lokasyon ng sandata na hinahanap nila sa Derry. Subalit biglang napunta ang isip ni Halloran sa sewer ng Derry at nakaharap niya roon ang circus cart ng payaso na si Pennywise. Pagbukas ng cart ay pinasok ni Pennywise ang isip ni Halloran upang alamin kung sino siya. Kalaunan ay sinabihan ang sergeant ng lola niya na paparating na si Pennywise kaya't kailangan niyang umalis ng lugar. Dahil sa labis na takot ay tila na kontrol si Halloran ni Pennywise na tumalon mula sa helicopter pero agad na pinigilan siya ni Major Leroy. Maya-maya ay nagtungo si General Shaw sa antique shop ni Rose at labis na nagtaka siyang walang maalala sa mga nakaraan nila noon hanggang sa matanggap niya ang cease and desist letter nito. Nagsinungaling naman si Francis kay Rose na naghahanap sila ng maayos na paglalagyan ng mga water pipe sa kakahuyan. Pagkatapos ay nakiusap si Shaw kay Rose na ituro sa kanila ang parte ng kakahuyan na dapat nilang maiwasan upang wala silang mawasak na sagradong artifact roon. Pagsapit ng gabi ay mula sa natutunan ni Rich sa tiyuhin niya ay nagsindi ang grupo ng mga kandila sa gitna ng sementeryo ng Derry. Habang nakapalibot ay nagdasal si Rich upang mapalabas ang espiritu sa sementeryo ngunit matapos maghintay ng ilang minuto ay hindi lumalabas ang nilalang sa lugar. Inis na napagdesisyonan ni Ronnie na umalis na ng sementeryo at sumabay sa kanya si Lily habang sinusundan sila ni Will. Ngunit biglang nawasak ang malaking parte ng sementeryo at nang nilapitan si Lily ng multo ni Teddy ay kinuhaan niya ito ng litrato ngunit sumabit sa puno ang kamera niya.
Nagawang makuha ni Ronnie ang kamera at kinuhaan niya ng litrato ang multo ni Suzy pero nagulat siya sa multo ni Phil at nahulog ang kamera. Kalaunan ay bumagsak si Will sa isang wasak na mosoleo at dinampot niya ang nahulog na kamera sa daan. Biglang napansin ni Will ang isang nilalang sa wasak na mosoleo habang sina Rich ay nagregroup sa kabilang parte ng sementeryo. Matapang na pumasok naman si Will sa mosoleo upang kuhaan ng litrato ang nilalang ngunit labis na natakot siya rito. Hindi nagtagal ay nakita ni na Rich si Will na ligtas na nakalabas sa mosoleo. Nagmadali namang pumasok ng palihim ang grupo sa Derry High School at mula sa dark room ay dinevelop nila ang mga nakuha nilang litrato. Labis na natuwa ang grupo sa matagumpay na pagkuha nila ng litrato ng mga multo ngunit nagtaka sila sa nakuhang litrato ni Will sa isang misteryosong payaso. Kinabukasan ay pinakita ni na Ronnie kina Chief Bowers ang mga larawan ngunit biglang naging mga bagay lang sa sementeryo ang nakuha nilang litrato at pinagkamala ng mga pulis na rebulto lang ang imahe ng payaso. Maya-maya pag-uwi ni Will ay agad na napansin ni Charlotte ang mga inuwi niyang litrato sa sementeryo. Inamin naman ni Will na tinutulungan niya si Ronnie na makakuha ng ebidensya upang mapatunayang inosente ang ama niya ngunit tila may umatake sa kanila. Sa sunod na araw ay nangisda si Leroy kasama si Will sa isang ilog ng Derry at kalaunan ay iniwan niya roon ang anak upang kumuha ng mga kagamitan sa kotse. Ngunit biglang may humila kay Will mula sa ilalim ng tubig at nakita ng bata si Leroy na nasusunog habang nilulunod siya. Nagmadaling niligtas ni Leroy ang anak sa ilog at kinuwento ni Will sa kanya ang nangyari. Ngunit napansin ng ama ang mga kalmot ni Will sa kamay at nakita nila ang isang pulang lobo sa di kalayuan. Kinabukasan ay habang nasa hideout nila ay narealize ni Will na katulad sa mga hayop ay tinatakot muna sila ng misteryosong nilalang. Kapag lubusan na silang natakot ay doon na sila kakainin ito. Pero si Lily ay naisipang kumuha ng mga pills na iniinom ng ina niya at binigay ang mga ito sa grupo upang hindi sila makaramdam ng takot. Samantala si Charlotte ay naisipang bumisita sa bahay ni na Ronnie at dahil marami na siyang natulungang tao noon nang dahil sa maling akusasyon ay nag-alok ng tulong ang babae sa lola ng dalagita upang mapalaya si Hank sa kulungan. Sa kasalukuyang iyon ay ni-report ni Colonel Fuller kay General Shaw na naghanap na sila sa lugar na sinabi ni Rose na dapat nilang iwasan ngunit wala silang natagpuan sa lugar. Maya-maya ay binigay ni Charlotte sa police station ang letter na pinapahintulutan siya ng ina ni Hank na bumisita sa kulungan nito. Pinaliwanag ni Charlotte kay Hank na magagawa niyang mapatunayang isang diskriminasyon ang pagkakakulong sa kanya at bukas rin ay magsasagawa sila ng house arrest niya habang naghihintay siya ng court trial niya. Ngunit kailangang aminin ni Hank ang katotohanan kung nasaan siya sa mga oras ng insidente. Mabigat ang kalooban na inamin ni Hank na kasama niya noon ang isang kasal na babae at kapag may nakaalam ng relasyon nila ay siguradong mapapatay siya. Samantala habang kumakain sa cafeteria si Lily kasama si Marge ay biglang binati ang dalagita ng sikat na estudyante ng school na si Tim. Si Marge naman ay kinumbinsi si Lily na kausapin si Tim pero naisipan niyang mag-ayos muna saglit sa palikuran. Ngunit prank pala yun ni Patty upang mapahiya si Lily sa buong eskwelahan at sinundan ni Marge ang kaibigan sa palikuran. Subalit nang napagdesisyonan ni Marge na aminin kay Lily ang prank nila ay biglang napansin niyang humahaba ang mga mata niya at nagmadali siyang lumabas ng banyo. Pagkatapos ay kumuha si Marge ng kutsilyo upang saksakin ang mga mata niya at naisipan niyang putulin ang mga ito gamit ang isang makina ng school. Naabutan ni Lily si Marge at kinuha niya sa kaibigan ang patalim subalit nakita siya ng mga kaklase nila na tila siya ang may kagagawa ng nangyari kay Marge. Pagsapit ng gabi ay hindi makatulog si Will kaya't naisipan niyang gamitin ang telescope niya sa silid subalit biglang nakita ng bata si Pennywise na nakatitig sa kanya. Mabilis na pumasok si Leroy sa silid ni Will at galit na lumabas siya ng bahay upang harapin ang nagmamatsyag sa anak ngunit napansin niya ang pulang lobo sa isang puno. Kinaumagahan ay nadakip ni na General Shaw si Daniel dahil sa madalas na pagmamatsyag ng binata sa operasyon nila. Pagkatapos ay inatasan ni Shaw si Halloran na gamitin ang psychic ability niya upang mapasok ang pag-iisip ni Daniel. Kalaunan ay pumunta ang sergeant sa memorya ni Daniel kung kailan isa pa siyang bata at ipinakwento sa kanya ni Rose ang simula ng pagdating ng nilalang sa kanila. Kinuwento naman ni Daniel na ilang milyong taon na ang nakakaraan ay bago pa ang oras ng mga tao ay bumagsak sa Earth ang isang bituin na naglalaman ng isang masamang halimaw. Makalipas ang maraming taon ay nalikha na ang mga tao at dahil kulungan ng nilalang ang bituin ay kumuha ng parte nito ang pinakamagiting na ninuno ni Nathaniel upang gamiting sandata laban sa halimaw na tinawag nilang Angelo.
Dahil sa sandata ay hindi nakalapit ang galo sa mga ninuno nila at nanatili silang malayo ng ilang henerasyon sa Westernwood kung nasaan ang nilalang. Ngunit pagdating ng mga dayuhan ay nangaso sila sa Westernwood kahit panabalaan ang mga ito ng mga ninuno ni Nathaniel. Mabilis na nilamon ng galo ang mga dayuhan na labis na kinalakas ng halimaw at nagagawa na nitong tumugis ng iba pang tao mula sa labas ng Westernwood. Isang araw ay napagdesisyonan ng war chief na si Seski na lisanin na nila ang lugar dahil hindi na sapat ang sandata upang protektahan sila. Pero ang anak ni Seski na si Nekani at ang mga kaibigan niya ay palihim na dinala ang sandata at nagtungo sila sa Westernwood upang kumuha ng mas maraming parte ng bituin. Kalaunan sina Seski ay hinanap sina Nekani sa Westernwood ngunit dahil wala sa kanila ang sandata ay agad na inatake sila ng galo at nagpalit ito ng anyo sa mga nilalang na kinakatakutan nila. Walang kahirap-hirap na tinapos ng galo ang lahat ng mga kasamahan ni Seski at maging ang war chief ay walang awang tinapos ng nilalang. Sina Nekani naman ay patuloy na naglakbay sa Westernwood hanggang sa mahanap nila ang kuweba kung saan bumagsak ang bituin at kumuha sila ng maraming parte nito. Pagkatapos ay naisipan ni Nekani na ilibing ang 30 parte ng bituin sa palibot ng Westernwood upang ikulong ang galo sa kagubatan. Pero matapos marinig ni Halloran ang kwento ay kinumbinsi niya si Thaniel na ituro ang lokasyon ng mga parte ng bituin. Tinuro nga ni Thaniel sa sergeant ang isang lumang bahay kung saan matatagpuan ang mga hinahanap nila. Makalipas ang ilang oras ay matapos magamot sa ospital ang kaliwang mata ni Marge ay sinabi ng dalagita kay Lily na pinaliwanag na niya sa lahat na hindi siya ang may kagagawa ng nangyari sa kanya. Si Lily naman ay ipinangako kay Marge na kung mangyari uli yun sa kanya ay hindi na siya mag-iisa. Sa sunod na eksena ay nang bumalik sina Lily sa hideout nila ay laking gulat nilang makita roon si Matty. Pinaliwanag ni Matty na kasama ang iba pa ay ginawa silang bihag sa sewers ng isang payaso upang higupin ang takot nila. Aktibo ang payaso sa gabi at habang natutulog ito sa araw ay doon nakatakas si Matty mula sa nilalang. Natanong ni Lily ang tungkol kina Susie at nasagot ni Matty na patay na sila maliban kay Phil subalit tila paralisa na ito. Napagplanuhan naman ni Ronnie na magpatulong sa mga pulis na maligtas si Phil upang maniwala na sila sa kanila at mapalaya na ang ama niya. Ngunit tumanggi si Matty dahil ibabalik siya ng mga pulis sa ama niya. Samantala nang isasakay na si Hank sa isang bus upang ilipat sa Shawshank Penitentiary ay tinangka siyang barilin ng ama ni Phil pero mabilis na napigilan ito ng mga kapulisan. Kalaunan ay nalaman ni Rose kay General Shaw na matapos nilang madakip si Thaniel ay nadiskubre nila sa binata ang lokasyon kung saan nakakulong ang nilalang. Pero si Rose ay agad na kinuha ang natago niyang pillar o piraso ng bituin at kalaunan ay binisita niya si Thaniel sa interrogation room. Pinaliwanag ni Rose kay Thaniel na nakumbinsi niya sina General Shaw na makakatulong siya sa operasyon nila gamit ang pillar na yun. Kinaumagahan ay nalaman ni Charlotte sa balita na nag-crash ang bus na sinasakyan ni Hank at nakatakas siya sa sasakyan. Sa kasalukuyang iyon ay kasama si Marge ay kinumbinsi ni Lily ang mga kaibigan na sila na mismo ang magliligtas kay Phil sa sewer. Sa sunod na eksena ay inatasan ni General Shaw ang mga kasundaluhan niya na sumugod sa makalumang bahay na naturo ni Thaniel at nakita nila sa loob ang isang makalumang balon. Ginabayan naman ni Thaniel sina Major Leroy na tahakin ang balon hanggang sa mapunta sila sa sewer ng Derry. Sinimulang hanapin roon ni na Colonel Fuller ang mga pillar subalit nang bumaba si Halloran sa tubig ng sewer ay biglang napansin niyang nasa bathtub na siya ng bahay nila. Pagkatapos ay pinilit si Halloran ng lolo niya na buksan ang natago niyang kahon ngunit nang tumanggi siya ay walang awang binaril ito sa paa ang lola niya. Ilang saglit ay puwersahang binuksan ng lolo ni Halloran ang kahon at labis na natakot siya sa nilalaman nito. Samantala ang dalawang sundalo ay nagpaiwan sa grupo upang hanapin si Halloran sa sewer ngunit mabilis na inatake sila ng nilalang. Sa kasalukuyang iyon ay uminom sina Lily ng pills ng ina niya bago sila ginabayan ni Matty papasok sa sewer ng Derry. Samantala si Thaniel ay nagmadaling tumakas mula kina Colonel Fuller ngunit nahulog niya sa daan ang pillar at nagpatuloy siyang tumakbo palayo sa mga sundalo. Maya-maya ay nahiwalay sina Leroy at Polly kina Colonel Fuller at kalaunan ay nakita ng Major sa sewer ang asawa niya. Ngunit ito pala ang halimaw at agad na binaril ito ni Leroy. Pagkatapos ay sinabihan ng Major si Polly na babarilin nila ang kahit sinong kahina-hinalang tao sa paligid. Sa sunod na eksena ay biglang tumambad kina Lily ang mga bangkay ni na Phil at Matty sa sewer. Subalit makikitang ginaya pala ni Pennywise ang anyo ni Matty upang malinlang sina Lily na mapunta roon. Agad na tumakbo ang grupo palayo kay Pennywise at ilang saglit ay nakita ni na Leroy sina Will sa sewer. Pero napansin ni Polly na hindi ilusyon ng mga bata at mabilis na hinarang niya si Leroy bago nito mabaril si Will. Ngunit malubhang natamaan si Polly ng bala ni Leroy at agad na binawian ito ng buhay.
Pero bagaman labis na nagulat ay sinamahan ni Leroy sina Will palabas ng sewer. Samantala si Lily na nahiwalay sa grupo ay biglang na-corner ni Pennywise sa isang tabi. Pero nang aatakihin ni Pennywise si Lily ay biglang napahinto ang halimaw nang dahil sa pillar na nahulog ni Daniel sa daan kaya't napilitan ang nilalang na lumayo sa dalagita. Sa sunod na eksena ng sasakay ng kotse ang nurse ng Juniper Hill na si Ingrid ay napansin niyang nasa loob pala si Hank. Pinunta ni Ingrid si Hank sa kakahuyan at makikitang siya pala ang kalaguyo nito. Nasabi naman ni Hank na may misteryosong umatake sa bus na sinasakyan nila at nakiusap siya kay Ingrid na humingi ng tulong kay Charlotte na agad na ginawa nga ng babae. Maya-maya ay nagawang makalabas ni Halloran sa sewer at nakita niya sa di kalayuan ang espiritu ni Polly. Kinabukasan ay pinagalitan ni Leroy si Will nang dahil sa pagpunta niya sa sewer at pinagbawalan nito ang anak na umalis ng bahay nila. Mariin na tumanggi si Will dahil kailangan siya ng mga kaibigan niya ngunit nang biglang nasampal ang binatilyo ng ama ay inis na umalis siya ng bahay. Sa sunod na eksena ay ipinakita ni Lily sa grupo ang pillar at kinuwento niya sa kanila kung paano natakot rito ang payaso nang sinubukan siyang atakihin ng nilalang. Kinumbinsi ni Lily ang lahat na bumalik sa sewer upang tapusin ang halimaw gamit ang pillar ngunit tumanggi si Ronnie at inis na sinisi niya siya sa mga masasamang nangyari sa kanila nakaraan. Maya-maya pagbalik ni Halloran sa base nila ay laking gulat niyang makita roon si Hank dahil pinakiusapan pala ni Charlotte ang mga kasamahan niya na doon muna itago ang lalaki. Ilang saglit ay pinunta ni Charlotte si Ronnie sa base ni na Halloran upang mahagkan muli ang ama niya ngunit hindi sang-ayon ang sergeant sa ginawa ng babae. Sa sunod na eksena ay nagtakang natanong ni Leroy kay Halloran kung anong nangyari sa kanya sa sewer. Kinuwento ni Halloran na noong bata pa siya ay napansin niyang may psychic ability rin siya tulad ng lola niya dahil madalas siyang nakakakita ng kaluluwa ng mga patay. Pero tinuruan si Halloran ng lola niya na lumikha ng kahon sa isip upang doon niya itago ang lahat ng mga kaluluwang nakikita niya. Subalit nakaraan lang ay puwersahang binuksan ng nilalang ang box kaya't madalas na siyang nakakakita muli ng mga kaluluwa sa paligid. Samantala habang kumakain sina Marge at Rich sa cafeteria ay binigyan ng binatilyo ang kaibigan ng eye patch na kinatuwa nito. Sa sunod na eksena ay binisita ni Lily si Ingrid sa bahay nila at paglapit sa kanya ng babae ay nakita ng dalagita ang nakatagong lumang larawan ni Pennywise. Pagkatapos ay napansin ni Lily ang clown wig sa tabi at na-realize niyang si Ingrid pala ang payaso na sumusunod sa kanila sa sementeryo. Pinaliwanag ni Ingrid na ang ama niya ay isang payaso noon sa carnival sa pangalang Pennywise the Dancing Clown ngunit isang araw ay bigla siyang nawala. Kaya't sinundan ni Ingrid sina Lily sa pag-asang makita muli ang ama niya. Nakwento pa ni Ingrid na noong nagtatrabaho siya bilang nurse ng Juniper Hills ay nalaman niyang nagpapakita si Pennywise sa batang si Mabel. Isang gabi ay nakumbinsi ni Ingrid si Mabel na magpakita muli kay Pennywise sa basement ng pasilidad. Kalaunan ay nagpakita nga sa kanila si Pennywise at nang sinubukan ni Ingrid na kausapin ang nilalang ay biglang tinangka nitong atakihin sila. Subalit biglang nadapa si Mabel at naglock ang kabilang pinto pagpasok rito ni Ingrid. Pagkatapos ay walang awang nilamon ni Pennywise si Mabel habang nasa kabilang silid si Ingrid at ginaya ng nilalang ang orihinal na anyo ng ama niya upang malinlang siya. Pero matapos makatakbo ni Ingrid palayo kay Pennywise ay napagdesisyonan niyang ipakain sa nilalang ang ilang kabataan sa pag-asang babalik ang ama niya. Nang hinikayat ni Ingrid si Lily na sumama sa kanya ay inatake siya ng dalagita gamit ang pillar at nagmadali itong lumabas. Sa sunod na eksena ay pumasok sina Ronnie sa base ni na Halloran na isa ng nightclub ng mga sundalo na ang Black Spot. Pagkatapos ay kasama si Will ay kinausap ni Ronnie Rowe ng ama niya. Sa kasalukuyang yun ay matapos matanggal si Bowers ng mayor sa posisyon niya ay nilapitan nito ang mga kalalakihang nais mahanap ang lokasyon ni Hank. Sinabi ni Bowers sa kanila na napag-alaman niya sa isang babae kung saan nagtatago si Hank at hinikayat niya ang mga ito na sumugod sa lugar. Hindi nagtagal ay nakarating sina Bowers sa Black Spot nightclub na mga nakasuot ng maskara at may dalang mga baril. Sa taong 1908, ang payasong si Bob Gray ay nagperform sa carnival bilang si Pennywise the Dancing Clown at labis na natuwa sa kanya ang mga kabataan. Ang anak naman ni Bob na si Ingrid ay naghangad din na maging payaso ng carnival at pinangalanan niya siyang Periwinkle na ang dating stage name ng ina niya. Pagsapit ng gabi ay habang naninigarilyo si Bob sa labas ng carnival ay lumapit sa kanya ang isang binatilyo dahil humahanga itong napapalapit sa kanya ang mga bata. Pagkatapos ay pinakiusapan ng binatilyo si Bob na hanapin sa kakahuyan ang mga magulang niya. Makalipas ang ilang oras ay hindi makita ni Ingrid ang ama sa carnival subalit ang mga trabahador ay natagpuan sa kakahuyan ang panyo ni Bob na puno ng dugo. Sa kasalukuyang panahon ng istorya ay hinarap ni na Bowers ang mga tao sa club at sinabihan silang ibigay sa kanila si Hank.
Napagdesisyonan naman ni Hank na magpadakip kina Bowers pero ang mga sundalo ay matapang na tinutukan sila ng mga baril at sinabihan silang umalis na ng club. Mabigat ang kalooban na umalis nga sina Bowers ng club ngunit nilock nila ang pinto mula sa labas. Pagkatapos ay naghagis sina Bowers ng mga Molotov cocktail sa loob ng club at nang nakipagbarilan sa kanila ang mga sundalo ay napabagsak nila ang karamihan sa mga ito. Pero sa gitna ng kaguluhan ay nakita ni Halloran ang isang espiritu na tinuro sa kanya ang isang sekretong lagusan palabas ng club. Samantala si Pennywise ay nalinlang ang isang babaeng sumama sa kanya at kalaunan ay nakita ni Ronnie na nilalamon ng nilalang ang babae. Ilang saglit ay napansin ni Halloran ang espiritu ng Indian tribal chief na si Seski at humingi siya ng tulong rito upang mahanap ang lokasyon ni Ronnie sa paligid. Kasama naman si Hank ay pinadaan ni Halloran sina Ronnie sa sekretong lagusan subalit biglang nabagsakan sina Rich ng mga debris na kinahiwalay niya kina Ronnie. Pagkatapos ay naisipan ni Rich na ipasok si Marge sa isang refrigerator upang maligtas niya ang dalagita kahit patutol ito. Inamin naman ni Marge at Rich ang mga pagmamahal nila sa isa't isa bago tuluyang masunog ang binatilyo sa apoy. Maya-maya ang isa sa mga kasamahan ni Bowers na si Stan ay naiwan sa lugar dahil nasira ang makina ng kotse niya. Kalaunan ay nagtungo si Ingrid sa lugar suot ang costume niya at nakita siya ng asawa niyang si Stan. Subalit biglang nagpakita si Pennywise sa likod ni Stan at mabilis na tinapos ang lalaki ng nilalang. Na-realize naman ni Ingrid na hindi ito ang ama niya at inamin ni Pennywise na nilamon niya si Bob. Pagkatapos ay binuksan ni Pennywise ang malaking bibig niya upang masilaw si Ingrid sa deadlight ng halimaw. Makalipas ang ilang oras ay naapula na ng mga bombero ang sunog sa club at nakita nila sa loob ng refrigerator si Marge na buhay. Subalit labis na kalungkutan ang naramdaman ni Marge na makitang binawian ng buhay si Rich nang dahil sa pagligtas sa kanya. Kinaumagahan ay nagmadaling pinuntahan ni Leroy sina Will sa insidente at hinarap niya si Sergeant Halloran na kasalukuyang ginagambala ng mga espiritu ng mga taong namatay sa club. Pero binunyag ni Halloran kina Leroy na hindi na niya maramdaman ang presensya ng nilalang sa syudad kaya't malaki ang posibilidad na natutulog na ito. Gayunpaman ay malalaman niya ang lokasyon ng isa sa mga pillar sa tulong ng espiritu ng Indian tribal chief. Samantala si Charlotte ay hinarap si Hank habang nagtatago ito sa kagubatan at sinabi sa kanya ng babae na papalabasin nilang kasama siya sa mga nasawi sa club. Maya-maya ay maririnig sa radio station ng Derry na sinasabing pagputok ng mga wire sa club ang sanhi ng sunog at sinisisi ng mga otoridad ang mga taong nagsasaya roon. Samantala napag-usapan ni Rose sa council meeting nila na matapos makalamon ng nilalang ng sapat na mga tao ay nagsimula na itong matulog o mag-hibernate ng 27 taon. Hindi nagtagal ay dahil sa tulong ni Seski ay naituro ni Halloran kina Colonel Fuller ang lokasyon ng isa sa 13 pillar at nahukay nila ang artifact sa lugar. Ngunit nalaman ni Leroy kay Fuller na biglang nagbago ang takbo ng operasyon nila at plano nilang pag-aralan ang pillar upang mahanap ang iba pa. Sa kasalukuyang yon ay humingi ng tulong si Charlotte kay Rose na magawan si Hank ng panibagong mga identity document upang makaalis sila ng anak niya ng Derry. Maya-maya pagdala ni Colonel Fuller ng pillar sa Special Projects Laboratory ng base ay mabilis na pinigilan ni Leroy ang mga scientist bago mailagay ng mga ito ang artifact sa loob ng incinerator. Pero sinabihan ni General Shaw si Major Leroy at sina Colonel Fuller na ibaba ang mga baril nila. Pagkatapos ay binunyag ng General kay Leroy na ang totoong plano nila ay wasakin ang mga pillar at mapakawalan ang nilalang sa buong bansa. Dahil kapag natakot ang mga tao sa nilalang ay titigil ang mga kaguluhan at ang posibleng civil war ng bansa nila. Mariin na tumanggi pa rin si Leroy kay Shaw at tinutukan niya ng baril ang General ngunit tinutukan rin siya ng baril ni Fuller sa likod. Sinabihan naman ni General Shaw ang mga tauhan niya na ipagpatuloy ang pagwasak ng pillar sa incinerator machine. Sa kasalukuyang iyon ay biglang nagising si Pennywise mula sa hibernation niya. Maya-maya ay tinawagan si Will ni Ronnie ngunit napansin niyang ito ang halimaw at matapang na sinabi ng binatilyo na hindi siya natatakot rito. Subalit biglang nagpakita si Pennywise kay Will at sinilaw siya ng nilalang ng malakas na deadlight nito sa bibig. Kalaunan ay unti-unting kumalat sa Derry ang misteryosong hamog at ang prinsipal ng Derry High School ay pinapunta ang lahat ng mga estudyante sa auditorium para sa isang importanteng anunsyo. Subalit biglang tinapos ni Pennywise sa harap ng mga estudyante ang prinsipal ng eskwelahan at nilock niya ang mga pinto ng auditorium. Pagkatapos ay mabilis na sinilaw rin ng halimaw ang lahat ng mga estudyante ng matinding deadlight nito. Kalaunan ay habang nakasakay sa carnival cart niya ay pinusunod ni Pennywise sa kanya ang mga estudyante habang lumulutang ang mga ito sa ere. Samantala sina Ronnie ay napansin ang pagkalat ng hamog sa buong syudad at nakita nila sa labas ng hideout nila ang mga missing poster ng mga estudyante ng Derry High.
Nagmadaling nagtungo ang tatlo sa eskwela, ngunit napansin ni Lily na walang tao roon, at na-realize nilang dinukot ng nilalang si Will nang nakita rin nila ang missing poster nito sa daan. Pagkatapos ay naisipan ng tatlo na sundan ng bakas ng dugo sa kalsada at sumakay sila sa isang truck. Sa sunod na eksena ay nalaman ni Leroy kay Pennywise na dinukot nito si Will dahil yun lang ang paraan upang makaramdam siya ng takot sa kanya. Sa kasalukuyang iyon ay pinipilit si Halloran ng mga espiritu na patayin na rin ang sarili gamit ang baril niya. Pero biglang pumasok sa silid ni Halloran si Leroy at nakiusap siya sa sergeant na tulungan siyang hanapin si Will dahil dinukot ang anak niya ng nilalang. Kalaunan ay dinala ni Leroy si Halloran sa bahay ni Rose kung nasaan sina Charlotte, ngunit nang pinaliwanag niya ang lahat sa asawa ay labis na nagalit ito sa kanya. Si Rose naman ay minungkahi kina Halloran na hanapin ang nawawalang dagger at ilibing ang artifact sa Deadwood Tree upang maikulong uli ang halimaw sa cage nito at maligtas nila si Will. Pagkatapos ay upang hindi na marinig ni Halloran ang mga espiritu sa isip niya at upang mahanap ng sergeant ang dagger ay pinainom siya ni Rose ng Maturin root tea. Sa kasalukuyang iyon ay biglang bumangga ang truck ni Marge sa isang puno at tumalsik ang dagger sa daan. Agad na dinampot ni Lily ang dagger at naglakad sila papunta sa lokasyon ng nilalang. Si Halloran naman ay nalamang hawak ni Lily ang dagger at mula sa gabay niya ay sinimulan ni Leroy na hanapin sa lugar ang tatlo. Ilang saglit ay nakita ni Ronnie sa di kalayuan ang cart ni Pennywise kasama ang mga estudyante at paglapit ng tatlo ay nakita nila roon si Will, pero nang lumabas si Pennywise mula sa circus cart niya ay tinutok ni Ronnie sa nilalang ang dagger at agad na lumayo ito sa kanila. Subalit mabilis na hinila ni Pennywise si Marge palayo sa grupo at binunyag niya sa dalagita na ang magiging anak niyang si Richie Tozier kasama ang mga kaibigan nito ang tatapos sa kanya sa hinaharap. Ngunit pinanganak muli si Pennywise at pumunta siya sa panahong yon upang tapusin sina Marge, pero nang kakainin ng halimaw ang dalagita ay biglang huminto ito at nagmadali siyang bumalik kina Ronnie. Pagkatapos ay bumaba na ang mga estudyante sa ere at nagkamalay na si Will bago makarating sa lugar ang grupo ni Leroy. Nagmadali namang sinakay ni Leroy ang mga estudyante sa van nila at binigay ni Ronnie sa kanya ang dagger. Subalit nang lalapit na sina Leroy at Daniel sa Deadwood Tree ay biglang pinagbabaril sila ng mga sundalo ni General Shaw na agad na kinamatay ng binata. Nang lumapit naman sina Will kay Leroy ay binigay niya sa anak ang dagger at sinabihan niya itong magtago sa hamog upang makapunta sa Deadwood Tree at ibaon roon ang artifact. Dumaan nga sa gilid sina Will upang hindi sila makita ng mga sundalo, ngunit paglapit nila sa Deadwood Tree ay kinontrol ng dagger ang binatilyo palayo ng puno. Samantala si Halloran ay nakulong pala ang isip ni Pennywise sa isang ilusyon habang si General Shaw ay lumapit sa humintong katawan ng nilalang. Ngunit nang hinawakan si Halloran ng mga sundalo ay nasira ang ilusyon niya at napansin ni Pennywise ang ginawa niya rito. Nang nagkamalay na si Pennywise ay nakilala niya si General Shaw at mabilis na nilamon ng halimaw ang general. Sa kasalukuyang iyon ay buong lakas na tinulak ni Ronnie si Will at ang dagger papalapit sa Deadwood Tree habang sina Halloran na nadakip ni Colonel Fuller ay matapang na kinalaban ang mga ito. Hanggang sa napabagsak ni Leroy ang mga kalaban at nang papalapit si Pennywise kina Will ay nagmadaling pinagbabaril ng lalaki ang nilalang. Subalit biglang naubusan ng bala si Leroy at mabilis na sinilaw siya ni Pennywise ng deadlight niya. Hindi nagtagal ay nagawang makalapit ni Lily sa Deadwood Tree, ngunit hindi nila magawang mabaon rito ang dagger. Kalaunan ay napansin ni Halloran ang espiritu ni Sesky na dinala sa lugar ang espiritu ni Rich upang makatulong ang binatilyo sa mga kaibigan niya. Nagmadaling lumipad si Pennywise kina Will pero nagtagumpay na silang mabaon ang artifact sa puno at malakas na tumalsik ang halimaw palayo sa grupo habang nagkokonekta ang 13 pillar. Pagkatapos ay nawasak ang buong katawan ni Pennywise bago lumipad ang espiritu nito pabalik ng Westwood at nagkamalay na si Leroy. Sa sunod na araw ay dumalo sina Marge sa libing ni Rich pero si Halloran ay nakitang nandoon ang espiritu ng binatilyo at sinabi niya sa mga magulang nito na kapiling nila sa lugar ang espiritu ng anak nila. Maya-maya ay nagpaalam na si Halloran kay Leroy dahil magpupunta na siya sa London upang magtrabahong cook sa hotel ng kaibigan niya. Sa kasalukuyang iyon ay kinuwento ni Marge kay Lily ang mga nasabi ni Pennywise sa kanya nakaraan. Ngunit nangangamba siyang posibleng magtungo ang nilalang sa nakaraan upang tapusin ang mga magulang nila. Ilang saglit matapos magawa ni Rose ang mga papeles ni Hank ay nagpaalam na siya at ang pamilya niya kina Charlotte. Sina Ronnie at Will naman ay nagpaalam na sa isa't isa at nagkahalikan silang dalawa. Maya-maya ay nabanggit ni Leroy kay Rose na hinayaan siya ng militar na ma-discharge kapalit ng pananahimik niya tungkol sa operasyon nila.
Pero si Rose ay hinikayat sina Leroy at Charlotte na sumali sa tribe council nila upang makasigurado silang hindi muling bubuksan ng militar o ninuman ang cage ng nilalang. Sumang-ayon naman ang mag-asawa kay Rose habang ang pamilya ni Hank ay makikitang umalis na ng Derry. Sa post-credits scene, naging pasyente ng Juniper Hill si Ingrid dahil nasiraan ng bait ang babae. Paglipas ng 26 na taon, si Ingrid na tumanda na at mas kilala ng si Mrs. Kirsch ay nakita si Elfrida Marsh na nagbigti sa sarili. Pero si Beverly Marsh o si Bev ay sinabihan ni Mrs. Kirsch na walang namamatay sa Derry na tuluyang namamatay. Dito na nagwawakas ang astig na istorya ng palabas mga Juan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.